Kwentong computer shop business. Way back 2017, December noon, nung in-execute kong magkaroon ng computer shop. Dito kami nagsimula sa aming journey sa computer shop business. By the way, sa mga hindi na pa nakakilala sa akin, ako si Francis Vallejo at 10 years na sa pag-business. Kwentong computer shop. Pinangarap kong magka-computer shop kasi ito yung hilig. Kung ikaw ay batang 90s o 80s, malamang makaka-relate ka sa kwentong ito. At ang dahilan kung bakit ako nag-business ng ganito ay dahil almost 11 years rin yung ginugol ko sa pagbabantay ng computer shop business. Ito yung kwento. Late 2000 o 2001, around 7 to 8 years old ako nung na-introduce sa amin itong PlayStation at PC. Ito yung kasagsagan na ang laro pa lang ay mga offline game tulad ng Need for Speed, Counter-Strike, Vice City, Grand Theft Auto, and bandang 2003 to 2004 ito na lumabas yung mga Ragnarok, RF Online, Run Online, Rakion, Life, at marami pang iba. Yung Vice City ang hindi ko makakalimutan na games nung maliit pa ako. Kasi kapag naglalaro ka nun, alala ko, sinisilip ko pa yung karakter o tao sa side ng monitor. Well, yung mga monitor pa lang noon, sa generation ngayon, malamang hindi na nila naabutan yung tube yung sa likod niya. So, bali ito yung isa naging coping mechanism namin, lalo na sa akin. Kasi way back then is yan yung mga time na naging broken family ka. At isa yung computer shop sa nakahiligan namin or naging isang daan para kami ay makalimot sa sitwasyon na yun. So, mahabang panahon na ng buhay ko ay nagugol sa pagko-computer bilang isang batang tagalinis sa computer shop, magbabantay ng ilang oras at ang sahod ay libreng laro. Bali sa ganitong industry, meron akong 3 shop na nabantayan. And ang pinakaunang sahod ko ay 20 pesos tapos isang oras na laro. Libre tanghalian at umaga hanggang gabi akong bantay. Nag-aaral naman ako bali nagbabantay lang ako kapag absent ako. At syempre pag walang pasok. Kami yung tipo ng mga bata na sa computer shop na yung kapag naligo ka may libre ang isang oras. So alam nyo na kung ano sa mga batang 90s dyan. Ganun ako nun, ganun. And fast forward nung bandang nag-high school na ako, yan, na-switch. Tumaas yung sahod from 20 pesos naging 50 pesos. Pero naikukumpara ko yung sarili ko sa mga bantay na mas malaki yung sahod. Kasi sila yung nakapagtapos, kaya sila yung may mas malaking sahod. Doon ko na-realize na hindi patas ang buhay. Kahit na alam kong competitive naman ako sa trabahong yun, talagang ganun siguro ang buhay. Minsan, o madalas sa trabaho, nakabase sila sa educational attainment na meron ka. Hindi ko sinasabing masama yung mga boss ko, no? Ang ibig ko lang sabihin ay maswerte ako. Bakit? Kasi kahit na ako hindi nakapagtapos pa, nakakapag-extra ako. Ito yung trabaho sa akin. Maraming akong natutunan. Lalo na ngayong nagnenegosyo ako. Kasi marami pala akong katarantaduhan na akala ko ayos lang. Pero hindi yung tarantado na gumagawa ng masama. Honest ako sa trabaho ko, lalo na pagdating sa pera. Never akong nangupit. Yun yung proud ako doon. Kung perang usapan lang. Alam ko lahat ng expenses na ginastos ko, nakalista. May mga bagay ako na pagtanto na sobrang mali pala. Yun ay nag-overnight ako sa loob ng computer shop na hindi alam ng may-ari. And ilang beses rin akong nahuling ganun. Siguro mga 3. Yung game na yun, Perfect World yung naalala ko. Dahil siguro sa kagustuhan kong makapaglaro pa ng mas mahaba. Sa 3 negosyong hinawakan ko na yun, sa pagkakaalam ko, malaking impact yung pautang. Pautang na kung saan hindi na binabayaran ng customer yung utang nila. From that point, hindi na lang sila bumabalik. Kasi may inaalala silang utang. At isang dahilan rin bakit ako nagtayo ng negosyong ganito ay dito sa amin, maraming bata na gusto ring ma-experience yun. Na-experience namin no. Dahil lumilipat pa sila sa ibang barangay para maglaro. Kaya naisipan namin na magtayo rin ng ganito. In just a small amount of time, yung business na Siomayan, renovide niya yung puhunan. Pero ang key to success talaga dito is yung knowledge and skills na meron ako. Dito ko nagamit yung others people's talent. Paano ko nga
pa na-execute yun. Ako ay mahilig lang maglaro at ni even mag-reformat ng PC ay hindi ko alam. Pero sa kadahilan ng meron akong kakilala, which is yung kuya ko na IT expert, marunong gawin yung trabaho, na-execute ko yung business na to. Dahil kay Kuya JR ko, naging possible yung business. Dahil meron akong connection plus yung pera na pampuhunan. Nagsimula ako dito, natandaan ko is around 7 units lang ng mga second hand na binili from Manila. Inassemble nung kuya ko. Fast forward, sinet up dito sa amin. And alam ko naman yung mga basic tulad ng paggawa ng table, pag-clip ng RJ45, yung mga basic yung panlabas ba kung baga. Bali yung mga internal lang talaga hindi ko kayang gawin. Like repairs, kung na-virus yung PC. Yun yung isang disadvantage kapag nag-business ka nang hindi mo alam ayusin. Bakit? Kasi kailangan mo mag-hire ng ibang tao para gawin yung trabaho na yun. Kaya sobrang advantage kapag yung binild mong business is natural or core gift na tinatawag. Yung tipong kapag may problema yung negosyo, kayang-kaya mong ayusin. Mahabang kwento tong computer shop business na to kasi dito. Marami talaga akong natutunan kung paano magparehistro ng negosyo, kung paano ipasara yung negosyo, kung paano ma-penalize ng gobyerno. Dito sa business na yun ko naranasan yung mga proseso na bilang isang negosyante ay dapat mong maranasan. At yung computer shop business rin talaga ay may isang malaking ambag sa buhay pag ninegosyo ko. Dahil ditong sa negosyo na to, kailangan mo palang i-consider rin yung decision making yung dalawang mag-partner. Na hindi lang ikaw yung nagde-decide. Dapat pala talaga may consent o kailangang malaman ni Mrs. or ng partner mo kung ano yung mga susunod na steps sa mga gagawin mo sa negosyong itinayo. By the way, from 7 PC, napaabot ko to na hindi ako nagkakamali, umabot siya ng 18 units or 20 I think. Nalugi lang to dahil sa pandemic. Nag-run siya ng 3 to 4 years mahigit. Kasi kahit pandemic noon, nagpapalaro pa rin ako noon. Kaya lang, dahil nga binawal talaga, dumating sa point na yung computer shop is meron lang naglalaro 10 pesos lang sa isang 20 pesos hanggang yung total lockdown na naging zero talaga. Sakit sa pakiramdam na yung business na binil or binenture mo pala nakikita mo paunti-unti nang naglalaho. Nasasayangan ako noon. Kaya ang naging decision ko is dahil tumagal yung pandemic, binenta ko lang lahat ng unit ng 20,500 and roughly estimated pa nung value na time is malaki-laki. Ganun pa man sa kagustuhan ko, ayaw nang makita yung negosyong nalulugi. Ako lang nag-decide na ibenta yun. And gulat na lang yung partner ko na ini-pick up na yung mga units. And yun yung unang lesson ko na hindi ko kinonsider yung partner ko sa decision making na ginawa ko dahil siguro mas pinili kong pakawalan na lang. At yun lang muna sa journey ng computer shop. May mga kwento tayong babalikan pa dahil merong mga lesson talaga na matututunan sa journey ng pagnenegosyo. At kung interested ka pa sa mga ganitong topic, please follow my account, like and share na rin. Thank you. At ako nga pala si Kuya Francis, nagsasabing kung kaya ni Kuya, kaya mo rin.